May low pressure area o LPA na naman po at namataan at nagdadala ito ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos na nakalap ng Weather Central, may isa pang binabantayang sama ng panahon na nasa labas ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, hindi pa naman daw ito magiging bagyo. May report si Julius Segovia. Sa radar imagery ng Weather Central, magpapatuloy ang pag-uulan hanggang bukas sa halos lahat ng sulok ng bansa. Mas matinding ulan ang mararanasan sa Southern Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas. Wala mang bagyong namamataan sa ngayon ng Pag-asa. Ang mga pag-uulan daw ay hatid ng low pressure area sa Hilaga, Hilagang Kanluran ng Virac at Catanduanes. Pero mababa raw ang tsansa na maging bagyo ito. Sa satellite image namang ito ng Weather Central, makikita ang kaulapan sa may bahagi ng Guam. Ayon sa GMA resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz o Mang Tani, isa rin itong low pressure area. Mayroong posibilidad ito na maging lumakas at maging isang bagyo. Ito ay nasa may silangan ng between Visayas and Mindanao. At kapag pangkaraniwan ng isang low pressure area, pag nandiyan sa bahagi na yan ng karagatan, ito ay kumikilos pa Hilagang Kanluran. Kaya may posibilidad na ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa Sorsogon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan sa probinsya. Nag-abiso na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa baha at landslides. Samantala, problema na ngayon ang baha sa Rojas City, Capiz. Pinasok na ng tubig pati ilang eskwelahan doon. Nagtulong-tulong man ang mga estudyante at guro sa pag-aalis ng tubig. Sa huli, napilitan pa rin silang magkansela ng klase. Sa Navotas naman, halos isang taon na ang nakalipas mula ng salantay nito ng Bagyong Pedring. Pero ang 700 pamilya na apektado ng bagyo, heto pa rin at nagsisiksikan sa 11 evacuation centers. Dito kami nagkasakit-sakit lahat eh. Iba rito eh, parang may ano dito eh, maligno na di ba intindihan eh. Bakit? Sa tingin mo? Iba talaga, parang walang singaw yung ano. Halo-halo kasi. Wala siyang singaw pasingawak. Naaasikaso naman daw sila ng lokal na pamahalaan. May kuryente at tubig daw sa evacuation center. Pero sa isang ito, dadalawang inidoro para sa higit 100 pamilya. Ayon sa lokal na pamahalaan, may higit 200 pamilya na ang nabigyan ng pabahay. Target nila, ma-relocate ang lahat ng natitirang evacuees bago matapos ang taong ito. So, ang allocation ho ng housing units dyan, merong 200 na ipapatayo coming from the PDAF of Congressman Toby Chanco. So, yung 100 na relocate na po namin. Meron na ho siyang 50 dyan na housing units na available, ready for relocation. At meron ding kapartner ng city government, which is Habitat for Humanity, na nag-pledge po na magtatayo ng 500 units. Julius Segovia, GMA News.